Walang magagawa ang pagkukunwari punong-puno ng karunungan pero hindi nakikita sa buhay. So, sayang lang. It's just praise of man and not praise of God. Let's all unite and praise the Lord with all hearts. At maging masaya tayo kung ano ibinigay sa atin ng Diyos. Now, ang inyo pong tema ay Remembering God's Greatness in All Generations. At yan, gusto ko rin pong ibahagi kung paano ba magiging great ang ating Diyos sa buhay natin ito in our generations and in our generation and the generations to come. So that's the title, Making God's Greatness Known in All Generations. So, ang kaligtasan po ay libre, pero hindi libre na abusuhin natin to. Kung ano yung gusto natin gawin, magagawa natin. Pwedeng matin, pwedeng hindi, pwedeng sumaba, pwedeng hindi, pwedeng magpure, pwedeng magwala, pwedeng magalit, pwedeng manloko. You are your own. That's not praising. That's not exalting the Lord. That's not giving God the glory. Masarap umawit pag nasa church. Pero paano ba yung ginagawa natin sa araw-araw? Are we really exalting the Lord? Are we praising Him pag okay tayo? Alam mo, ganda ng buhay namin ngayon sa dito. Para kaming hari sa pag-stay ngayon sa hotel. Thank you sa LPBC. Pero that's not reality. Hindi ganito ang buhay namin. Hindi ganito yung nakagisnan ko, hindi yung ganito yung pamumuhay ko, hindi ganito ang ginagawa ko araw-araw. Kaya nagpapasalamat ako, meron akong break sandali at experience ko itong masaganang kagandahan ng pag-stay sa isang hotel. Ang dapat po, yung talagang tayo, kung sino tayo. Kung ano yung pamumuhay natin, enjoy natin. Meron man tayo o wala tayo, marunong man tayo o hindi, malakas man tayo o hindi, enjoy natin kung anong binigay sa atin ng Diyos. There's a purpose why God gave us this kind of life. Sabihin ko sa inyo kung bakit po. In the Bible, these people made God's greatness known kung ano man ang kanilang kalagayan. Walang hotel noon, walang masasarap na pagkain, but they gave God their greatness, the greatness due to Him, to His name. At mention ko ang ilang mga Bible characters. For example, Abel, di ba? He gave his best offering. Noah, making his ark. Enoch, walk with God. Abraham's submitted to the Father. Di niya alam kung saan siya pupunta. Isaac, trusting his earthly father sa mga gagawin. Moses, by delivering his people from the Egyptian bondage. Queen Esther, for example, di ba? By exposing the evil intention of Haman. Nehemiah, building the walls. Ezra, by living a godly life, being a priest. Diba? Job, sa kanyang pagkakasakit, smitten with sore boils over all his body, yet remained upright. David's fight with the giant Goliath. The prophet Haggai's challenge to make God's temple the priority of God's people, not their family. Si Prophet Malachi, by his bold statement not to rob God by not giving their tithes and offerings. Matthew, nung tinawag siya ng Diyos, nag-celebrate sa kanyang sariling bahay.
The Apostle Paul, he is, ano yung sabi niya? I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Titus, by setting all the things that are wanting in Crete and ordaining elders in every city. Itong mga babaeng to, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome, coming to the tomb to anoint the body of Christ, Jesus. Kita nyo, very memorable. Diba? Yung record ni Dr. Luke, record ng travel ni Paul. Diba? And the record about the Lord. Peter's leadership sa Jews. Sa mag-asawa Aquila and Priscilla, by their exposition of God's word to Apollos, an eloquent man. And Timothy, one of his young preachers who stood up for what was sound and true to the faith. So bawat isa po sa kanila may distinct identity. Wala nagkopyahan. Talagang yun ang tatak nila. Kumisa po tayo, pag hindi tayo mayaman, hindi tayo marunong, hindi tayo kasing gwapo, kasing ganda, parang disappointed na tayo. Parang ayaw na natin. Hindi po ba tayo nagpapasalamat, buhay pa tayo? May plano ang Diyos kung bakit nangyayari. Lahat naman itong mga tao to, iba-iba ang sitwasyon eh. Esther the queen, in the palace, Moses, sa bundok, David's fighting the Goliath. So, walang dapat i-compare sa isa't isa. We too can make God known in our generations. How? By doing this. Basahin po muna natin ang Psalm 45. At dito tayo kukuha ng 3 points. Sa Psalm 45. Nakakalungkot po kasi, ang dami po nagpe-praise sa Diyos. Pero pag binabasa natin ang mga araw-araw na ginagawa, yung praise parang wala na eh, burado na eh. Sila pa ang mga pasimuno ng mga kaguluhan eh. Sayang. Di ba? Kaya tama sabi ng Panginoon eh, these people honored me with their lips, but their heart is far from me. We are not lip service servants. We are servant of the Lord by heart. We do this not to please men, but to please God. Nakikita ka o hindi ka nakikita, gawin ang kalooban ng Diyos. Someday, mamamaalam na tayo rito sa mundo. At yung mga nagsasabi sa iyo ng magagandang katangian mo, burado. At haharap tayo doon sa sasentensya sa atin na bakit mo ginawa ito o kaya, well done, thou good and faithful servant. Yun ang please natin, yung Diyos na lumikha sa atin, hindi yung tao. Sayang ang oras natin talaga pag ginagawa lang natin ito para sa tao. Okay? Nakakalungkot kasi, mga mahal natin sa buhay, pag namatay, iyakan tayo ng iyaka, pero nabubuhay, awayan ng awayan. Paano yun? Hindi yata nagtutugma. Ano ba ang iniiyakan ng mga kamag-anak na to? Ha? Wala na silang kagalit. Kaya umiiyak. O dahil talagang hindi na makikita. Ha? Bakit hindi natin enjoy yung buhay na nakikita tayo, nagkakasama tayo, nakikita mo yung mga kakulangan natin at nagtutulungan tayo. Ganun dapat eh, hindi yung sisiyan eh. Alam mo yung hatred na yan, na hindi matanggal-tanggal, yan ang nagpapahirap sa atin eh. Bakit hindi tayo matututo? Bakit ini-enjoy natin yung mga mali, yung pangit?
Kung ano yung hindi nakakatulong, yun ang iniisip natin, yun ang ini-enjoy natin, yun ang in-exercise natin. Ayaw natin sabihin, ayoko yan. Pero yun ang ginagawa. Kung ano yung pangit, yun ang gusto. Kung ano mabaho, yun ang nilalagay sa katawan. Di ba? Lahat ng mali sa isipan, pangit yun, mabaho yun. Ba't natin in-enjoy? Tignan mo, pag masama yung nasa isip mo, masama yung ugali mo, masama rin ang ugali ko. Okay, pag sinabi kong kayo, ako rin yun. Kaya po, dapat i-correct natin ang ating pagkakamali. We are not doing this for LPBC. We are not doing this for the pastor. We are doing this for God. Pag mali ang pastor, sabihin niyo mali. In good way. Okay? Hindi siya ang Diyos. Lahat tayo, tao na nagkakamali, magtulungan tayo, magmahalan tayo. Huwag natin itaas ang tao. Itaas mo ang tao, itinataas mo ang kasalanan. Itaas natin ang Diyos. Itinataas natin ang simbahan dahil sa Diyos na ang nagtayo nito. Dumamit siya ng mga tao para maging possible lahat. But we are not exalting the man. We are exalting our Christ. Basahin po muna natin ang Psalm 45 verse 1 and verse 17. My heart is inditing a good matter. I speak of the things which I have made, touching the king. My tongue is the pen of a ready writer. Okay, maganda yung mga kasunod yan. Verse 17, I will make thy name to be remembered in all generations. Therefore shall the people praise thee forever and ever. That's our commitment sa Diyos. I will make thy name to be remembered in all generations. Therefore, as a result of that praise, commitment to God, the people that I am with will praise thee forever and ever. Pag ikaw kaya, pag nabanggit ang pangalan mo, natutuwa sa iyo? O nagagalit sa iyo? Pag nagagalit sa iyo, hindi tama yun, yung pag-praise mo sa Diyos. Maliban na lang kung talagang corrupt yung tao, inaaway ka, walang problema doon. Pero kung siya ay Kristiyano, may takot sa Diyos, at nagagalit sa iyo, may problema ka. Problema. Ang Diyos ay hindi mag-build up ng mali. Walang maling gagawin ng Diyos sa tao may takot sa Kanya. Kaya pag sinasabi natin, purihin ang Panginoon, tapos may mga taong, alam mo, matapat, masama ang sinasabi sa iyo, something is wrong. May baho. Okay? May baho. Well, that's our commitment. I will make thy name to be remembered in all generations, and therefore the people shall praise thee. The people shall praise thee. The people shall praise thee. The people shall praise thee when you make God's name to be remembered in all. Making God's greatness in our generation. So tayo ang gagawa na talagang great ang ating Diyos. Siya ang gumawa sa akin at ang gagawin ko naman sa mga tao, papakita ko ang Diyos na dakila sa buhay ko. Paano kung nakikita sa iyo? Hindi. Pinipitasan ka palagi dahil totoo yun. Corrupt, sinungaling, mandaraya, hipokrito, manloloko, swapang, hindi marunong magbayad ng utang, malakas magpatugtog. Yan ang problema ko sa probinsya. Talagang hindi makapag-aral maayos Parang, para sila may mayari ng buong barangay Sabi. Kaya yun ang minsan maganda sa ibang bansa, di ba? Okay sa hotel, tahimik na tahimik ang hotel. Wala ka. Magagawa mo yung gusto mong gawin doon. Pero, siyempre, hindi
lifeless ang building eh. Nandun pa rin ang joy sa mga tao eh. Kaya lang, yun ang binigay sa atin ng Diyos. Yun ang harapin natin. Sabi ng psalmist, I will make thy name to be remembered in all generations. Therefore shall the people praise thee forever. Let me give you 3 ways how we can make God's greatness known in our generations. According to the psalmist in verse 1. Okay, first point. My heart is inditing a good matter. My heart is inditing a good matter. Inditing, composing. Okay? We compose a poem in our heart. There's within my heart a melody. Di ba? Kinakanta natin yun. Pinpoint mo yung mga good things na binibigay sa'yo ng Diyos. Blessing. Turn the bad things into blessings. Hindi yung pag may sama ka na loob, pinapalaki mo pa yung masama sa mga nakikita mo eh. Galit yung tao, magagalit ka rin eh. Alam mo yung taong mali yung focus. Okay, mali talaga yung nakikita mo. Pero ikaw na pinagpapala ng Diyos, huwag mong palakihin yung mali. Paano mo siya tutulungan? Siyempre, lalabas ngayon yan, dami. Mag-control sa sarili, pangunawa, yung bang pagmamahal. Kasi gusto mong makita niya ang ginagawa sa iyo ng Diyos. Hindi. Ginagalit ka. Gantihan mo rin siya. Tama ba yun? Kaya ang family, broken eh. Palagi nag-aaway eh. Siyempre, magkaibang background, hindi rin talaga nakakatugma. Pero pinagsama tayo sa family, ibig sabihin, meron talagang dapat na isettle, iayusin, magtutulungan. Hindi yung palalaki mo yung mali. Oh, di ba? Make our hearts be filled with God's goodness. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Ganun. Palagi kang naghahanap ng something na maganda instead na umiyak ka, maawa ka sa sarili mo, sabihin mo, Lord, thank you po sa challenge. Binibigyan niyo po ako ng control. Binibigyan niyo po ako ng lakas para hindi ko maibuhos yung aking galit. Salamat po, Panginoon, napakabuti niyo po sa akin. Hindi ako talaga ganito. Dati ako barumbado. Pero ngayon, natutunan ko ng kontrolin sarili ko. Di ba? Blessing yun. Ginagawa po ba natin yung ganon? O pag galit ka, talagang vulcan type ang pinapakita natin. Lahat ng tamaan, sawog. O. Tapos sabihin mo, bakit kami nagkakagalito? Saan ako nagkamali? Oh, yan na naman ang mga artista talaga. Oh. Hindi mo nakikita yung ginagawa mo eh. Ang masakit na salita, yun? Hindi nakakabuti yun. In-exercise mo, mali eh. Yung sakit ng nararamdaman mo, sinasabi mo, hindi exercise yun. Nakakasakit yun eh. Exercise mo, alam mo yung sa gym, di ba? Sa gym, nakikita ko. Talagang mabigat yun, pero ang epekto no, maganda. Okay? Nabibigatan ka, pero dapat nagiging strong ka. Hindi yung nasasaktan ka, nagdadagdag ka pa ng sakit sa iba. O ganon. Di ba? Marami. Basta nakita niyo yung blessing, instead na magalit ka sa kapwa mo, makikita mo nga yung pangailangan niya eh. Okay? May problema itong tao na to. May problema. Gusto kong makatulong kasi yun ang pinakita sa akin ng Diyos. Dapat ang attitude natin ganun eh. O broken-hearted ka, hiniwalaan ka ng boyfriend mo. Instead na umiyak ka, sabi mo, amen. Ganun eh. Hindi, boyfriend mo pa lang yun eh. Boyfriend mo pa lang eh.
Ginagalit ka na? Paano pag mag-asawa kayo? Pwede mo bang hiwalay yun? Hindi na. Sa atin, may hiwalay nga, pero pangit eh. Ang tama, ngayon pa lang, pakita mo, talaga bang magkakasundo kayo? Kung hindi ka magkasundo, Amen! Sa'yo lang yun. Ikaw lang nakakakita nun. Pagkatapos, pwedeng umiyak. Pagkatapos, tama na. Nakontrol mo na, di ba? Ganun pwedeng umiyak. Pero tama na yung acting. Hindi naman nakakatulong yung iyak ng iyak eh. So, ganun palagi. Make a definite point. But as for me, ako ay maninindigan pa sa Panginoon. Dapat ganun eh. Hindi siya ang Diyos mo. Huwag ka niyo mamaliitin. Diba? May plano sa iyo ang Diyos eh. Isang tao lang sisira sa iyo. Huwag ganun. Hindi ka bayaran. Hindi ka dapat mamaliitin. Ikaw ay nilikha ng Diyos. Ano sabi ng Biblia? I am wonderfully made by God. Diba? Kaya dapat be proud na ikaw ay ikaw. Diba? You are uniquely you. Wala kang kapareho. Kaya, dapat makita yung kahalagahan mo. Yung pinapakita ba natin ang ating halaga sa araw-araw? Well, make our hearts be filled with God's goodness. My heart is composing the goodness of God. Thank God for what I am. Okay? The way you speak, the way you live, the way you think, everything you do is for the glory of God. Whatsoever you do, in word or in deed, do all for the glory of God. Ganon eh. Huwag yung magre-rebelde ka. Bahala ka, sige ka. Pag may time ako sa iyo, makita mo, hinahanap mo. Tinan mo na naman yung exercise mo. Nakakatulong ba yung pag-iisip na masama? Every time na mag-isip ka na masama, sabihin natin mali siya, nag-iisip ka ng ganti laban sa kanya, mali yun eh. That's unbiblical. Vengeance is mine, sabi sa Romans 12. Kaya wag ka mag-iisip ng mga kasama talaga sa iyo. Kasi baka bigla ka na lang mag-blackout yan eh. Bagsak eh. Hindi nakatulong yun. My heart is composing a good matter. Isipin mo palagi yung maganda. Napakalaga ng ng heart In Psalm 113 verse 3, tinangan natin ang ilang kahalaga ng sinasabi sa heart. Psalm 113 verse 3. Psalm 113 verse 3. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name to be praised. Okay? So, yun ang heart natin. Pagkagising at bago matulog, lahat ng papuri ay sa Diyos. Okay. With purpose of heart, they would cleave unto the Lord. Okay, Acts 11:23, Ephesians 3:17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you being rooted and grounded in love. So remember, your heart is very important. Palagi, checkin natin ang ating condition ng heart. Ikaw yun. Okay? Hindi yung organ. Ikaw, yung heart mo. Nakikita mo ba ang value mo bilang tao? Huwag mo mamaliitin ang sarili mo. Huwag mong hahanapin yung pangit sa'yo. Ibig sabihin, kaya ka nadadaw, palagi hinahanap, ay pangit talaga ng itsura ko. Ay, kasi matanda ka na, ang dami mo kasi puti sa buhok eh. Kasi, ganyan eh. Huwag mong i-down ang sarili mo. Be proud of who you are because of God who made you.
Di ba? Ganon ang training natin. Kung tayo na sa Panginoon, kasi kung wala ka pa sa Panginoon, hindi mo magagawa yan. Talagang lalabas ang pagiging negatibo mo. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, matatanggap mo talaga kung sino ka. Ganon. Napakabait ng Diyos. Wala tayong masabi sa Kanya na nagkamali siya. Perfectly created by God. So, speaking to yourselves in psalms and hymns, spiritual songs, singing, making melody in your heart to the Lord. Pag nalulungkot, di compose. O kaya kumanta. O kaya ako, pag wala akong ginagawa, nag-harmonica ako. Something na magiging creative ang oras mo. Hindi yung iisip ka ng puro pangit. Kita mo pa yung katabi mo, pangit. So, yung katabi mo, tinan mo kung maganda o pangit. So, palagi, tingnan mo pala, yung ma-encourage ka. Encourage ka. Wag mong i-down ang sarili mo. Puno-puno nga tayo ng problema, dinadown mo pa ang sarili mo. Nabe-brainwash tayo ng sanlibutan eh. Yung mga sabi-sabi tungkol sa... Mas kilala mo sarili mo eh. Bakit mas madali tayo mapaniwala ng ibang tao kaysa yung kung sino talaga tayo? Sabihin sa'yo, ay tamad ka kasi. Tamad ka nga ba talaga? Sinungaling ka kasi. Sinungaling ka ba talaga? Pangit ka? Pangit ka ba talaga? Ay, oo nga. Ganun. So, wag. Pagandahin natin ang anumang binigay sa atin ng Diyos. Pangit yung lugar na yan, pagagandahin ko yan. Pangit ang ugali nito, pagagandahin ko yan. Pangit ang boses ko, itatry ko yung best ko. Okay? Wag mo i-down sarili mo. Palagi, pasalamat sa Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Not only our heart be filled with God's goodness, but secondly, make our life stories describe the greatness of God. Sabi dito sa Psalm chapter 45 verse 1, yung ating main text, I speak of the things which I have made. You are the maker of yourself. Ikaw ang gumagawa ng buhay mo. Hindi ibang tao. Gusto mo ba ang life story mo pangit? Sige, magsinungaling ka, mandaya ka, manloko ka, maging bulaan ka. Pangit, di ba? Masyado kang ipokrito. Pangit. Nagsasabi ka, hindi naman totoo. Yan ang story mo. Kahit na magpuri ka sa Panginoon, Lord, napakabait niyo po. Ay, sinungaling ka eh. Hindi mo naman ini-enjoy yung kinakanta mo. Paano masabing making melody in your heart? I sing because I'm happy. Anong kinakanta natin? Videoke? Wala. Sa videoke. Ewan ko, dati, alam mo, kung kilala niyo lang ako, yung mga music noon at ngayon, noon. Mga music noon, na ngayon ay pinapatugtog pa rin, mga music ko yan noon. Na ngayon pinapakinggan ko, ayaw ka na. Naiirita ako. Ganyan. Sipin mo yun, no? Nagawa ko yun. Na ini-enjoy ko noon yung Eric Clapton, Stairway to Heaven. Pero ngayon papakinggan ko, ano ko? Kaya naaawa ko sa mga tao eh dahil bini-brainwash, nilalapit sa diablo. Tayo na-entertain, di ba? Boses, okay, maganda, mahusay, magaling, talento, very good.
Pero ang mensahe sa Diablo, scratch. Wag na. Kaya kung meron pa tayong mga ganyang music, remember this, you are not praising the Lord. Salawahan tayo. Dito, nagpupuri tayo. Pagdating sa bahay, yan ang pinapatugtog natin. Sinungaling. Yan ang sasabihin ng Diyos, sinungaling ka. Yung oras na para sa akin, double crosser ka eh. Yung puso mo sa akin, sabi mo, puso mo sa akin, pero pag nando ka sa bahay mo, puso mo nasa sanlibutan. Hindi tama. Talaga, harap tayo sa Diyos. Masakit, pero totoo. Balang araw, harap tayo sa Diyos. Pag hindi tama yung puso natin. Make our stories, our life stories, describe the greatness of God. Okay. So, how do we do that? How do we do that? Making our life stories describe the greatness of God. Number one, choose God, not evil. Choose God, not evil. Alam mo, itong music na to, hindi ito sa Diyos eh. Pero gusto mo. Di ba? Music lang muna tayo kasi yan naman ang problem ko sa province eh. Music eh. Talo-talo pa mga taga Manila sa pagpapatugtog eh. Choose God, not evil. Everything not of God is evil. Worldly is a type of evil. Ganon. In Joshua 24 verse 15, sabi ni Joshua, "But as for me and my house, we will serve the Lord." You must make a decision to choose God. Ikaw talaga ang pipili. Tingnan mo yung mga tao ng Diyos. Si Esther, for example, ang kanyang maalala sa kanya, "If I perish, I perish." That's a decision of life. Diba? Darating ang time na mamimili ka talaga. Sino ba talaga gusto mo? Ang Diyos o itong mundong ito? Mamimili ka talaga. Trabaho mo o ang Diyos? Pamilya mo o ang Diyos? Pag-aaral mo o ang Diyos? Siya ba o ako? Sabi ng Diyos. Mamimili ka. Tayo, kahit na sabihin natin gusto natin ang Diyos, pero pagdating sa na-touch yung mahal na mahal mo, hindi tayo makagawa ng desisyon. Napakahirap kasing gumawa ng desisyon kapag na-touch ang love mo sa buhay. Mahirap. Sinasabi lang natin, mahal natin ang Diyos, pero sa punto na na-touch yung mahal na mahal mo, hindi ka na makagawa ng desisyon. O, tinan niyo yung yung paano ginawa kay Abraham, para makita ang greatness ng God, okay? Sige, okay, Abraham, go to the place at bring to me your one and only beloved son, na si Isaac. Miyak ba siya? Nag-drama ba siya? Hindi. Very early in the morning, all set na para pumunta doon sa bundok, di ba? Pinahirapan pa yung anak niya, nagdala ng ng panggatong. So that's the test of a lifetime. Test of a lifetime. Yung mahal na mahal mo ngayon, dito ka tetestingin ng Diyos. Kaya mo bang isurrender to sa Diyos? Ibigay sa Diyos to? Choose God, not evil. Secondly, make God great, not yourself. Si John the Baptist nga sabi niya, He must increase, but I must decrease. God must increase, but I must decrease. He who humbleth himself shall be abased, and he
He who humbleth himself shall be exalted, and he who exalted himself shall be abased. Huwag natin itataas ang ating sarili. Wag. Dahil every time na ginagawa natin yon, alam mo, pababa ka. Kilala mo ba ako? Ha? Paano di mo ako kilala? Ganun eh. Maraming kayabangan tayo sa katawan eh. Ganun. Na hindi natin nakikita sa Panginoon. Siya na may may-ari. May may-ari na lahat. Hindi mo makikita na nagmayabang siya. Hindi mo makikita na nakipag-away siya, nagmura siya, nanloko siya, nagsinungaling siya. Hindi mo makikita yan sa Diyos. Ganun. Kung tinutularan natin ng Diyos, dapat nakikita sa ating pagkatao yon. Ayaw mo ng kasinungalingan, ayaw mo ng pandaraya, ayaw mo ng kaswapangan, ayaw mo ng panlalamang. Don't abuse the goodness of God. Okay? Make God known sa buhay mo. Don't exalt yourself, exalt our God. Number 3, fight a good fight of faith. Nasa labanan po tayo. Kaya nga meron tayo, di ba? Iyakan ng iyak. Marami tayong iyakan sa buhay. Ang training na naman natin sa sarili, sana kunin niyo na po ako, Panginoon. Hindi ko na po kaya ito. Ayoko na. Ganon eh. Bakit hindi tayo magpasalamat na binigyan tayo ng pagkakataon na makipaglaban? Gustong-gusto mo magpuri sa Diyos. Eto, binigyan ka ng, dito ka matetes, masusubukan ng katapatan mo, tapos ayaw mo na eh. Ang sundalong umaayaw sa labanan, hindi na pagkakatiwalaan eh. Sundalo ka ng bansa, tapos sumurrender ka sa kalaban. Pwede ka pa naman lumaban. Don't give up. Never surrender. Di ba? Fight a good fight of 2 Timothy chapter 4, verse 7. Yan po si Paul. Sabi niya rito, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So napaka-importante importante po yung continuous growing up in the likeness of God. Read the Bible. Simple lang naman yung pagbabasa ng Bible. Hindi pa natin binibigyan ng oras yan eh. Every time na hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi ka naniniwala sa sinasabi sa iyo ng Diyos dahil busy ka, pagod na pagod ka. May time ka sa maraming bagay, pero sa Diyos wala kang time. Hindi ka lalagot talaga kapag hindi mo inuuna ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God, tapos wala siyang time sa iyo, wala kang time sa Kanya. So, you are not fighting a good fight if you're not seeking God first, His righteousness. Ganon. So, number 3, okay? Hindi ko alam kung sumobra yung oras ko, no? Okay? May number 3 pa naman, ano? Okay. Ano yung number 1 nga? Okay? Sige, pakiulit nga, number 1. Okay. Kasi madali lang magsalita, madali lang po ito. Okay naman kayo ng okay, pero pagbaba nyo dan, ano ba yung sinabi ni Dio Balila? Ako, patay yung bata. Okay, review. Okay? Make our hearts be filled with God's glory. Thank you, Lord. Salamat po sa mga pains and sufferings and trials and marami ako pagsubok sa buhay. Compose the goodness of God. Palagi, kung ano yung mapapasalamatan mo sa Diyos. Ano yung mapapasalamatan mo? Palagi marami ka naiipong maipagpapasalamat. Huwag mong mag-ipon ng sama ng loob. That's right. Amen. Nakita niyo ba, ano ba mas marami? Goodness of God o yung sama? Ha?
Goodness, okay. Ito ang sama. Okay, very good. O, ito. Alam mo, bumabaho yan, mabaho. Ang sama, ito ang sa Diyos. Goodness of God. Anong pagkatao? Baho, mabaho. Pangit. Eto, pwede magpuri sa Diyos to. Salamat, Panginoon, napakabait mo. Kumakanta ako na napakaganda sa simbahan. Pero ito yung Diyos. Pangit, pangit. Okay. Ganyan kaya? Ang pangit din eh. Di maganda? Balansin naman na. Pangit, pangit. Ganun. Diba? Ito yung sa Diyos, ha? Hindi ito yung, wag mo, ikaw naman makaka-identify kung sino ang lumalakas eh. Alam mo namang sa Diyos dahil nabibless ka eh. Okay? Tinan mo ang attitude mo magbabago. Pag pupunta ka rito, hindi ka, ay, ayoko tumabi ito. Andun si, ayoko niyan. Ganon eh. Ay, ayoko dito. Doon lang ako palagi sa huli. Ganon. Para nakikita ko lahat sila. Ako lang ang makakita. Ganon ang attitude ng yung pintasero, naghahanap ng gulo, yung masasabi ng hindi maintindihan. Kaya ba wala mga nakaupo sa harapan? Sana lahat tayo nagpupuri sa Diyos. Ang ganda pa naman ng tema natin, oh. Asan ba yun? So, remembering God's greatness in our generation. Not only our heart be filled with God's goodness, but also making our life stories, sending out the greatness of God. We are the maker of our own life stories. Ito yung buhay ko. Hindi ko ito gawa-gawa. Ito talaga ang... kasi kaya ako nagagawa ito, dito ako masaya. Hinanap ko yung kabutihan ng Diyos. Hindi ko hinanap yung yayaman ako na hindi ako masaya. Hinahanap ko yung para sa akin. Ganun eh, yun ang life stories eh. Marami magtatanong, bakit mo give up yun? Sayang yun. Oh, sige. Sayang dito sa mundo. Pero sa Diyos, hindi sayang. Tingnan mo si Judas. Si Judas. Talagang hipokrito si Judas eh. No, si Mary, the brother of, the sister of, Lazarus, no? Tama? Yung nagbuhos ng pabango. Pabango? Oh. Ano ang sabi ni Judas? Sayang naman yung pabango na yun, dapat naibigay pa yun sa pulubi. Ganon ang style eh. Sayang yung maglingkod sa Diyos. Sayang ba yun? Sayang. Sino talagang sayang? Sayang dito, sayang ka. Yung opportunity mo na nakapaglingkod ka sa Diyos. Okay? Make your life stories describe the greatness of God. Amen. Gawin mo, best naman yung story mo. Wala namang katorya-torya ang buhay mo eh. Pare-pareho eh. Gusto yumaman, gusto makilala sa lipunan, mapuntahan ng iba't ibang lugar. O, ganun naman ang life stories eh. Pero, meron bang mga Esther dito? Yung bang nakaupo na sa palasyo, pero hindi siya papayag na yung mga tao ng Diyos, ipapatay mo, ipapahamak mo. Meron bang Esther dito? Diba? Sana merong maninindigan. If I perish for my God. Okay, and number 3, not only making our life stories
describe the greatness of God, but be available for God. Sabi rito sa Psalm 45 verse 1, I speak of the things which I have made, touching the King. Touching the King. Okay? Ito ay para sa aking King. King of my life. My tongue is the pen of a ready writer. I am the pen of my God. Ako ang mensahe ng Diyos. Yung ako ang ginagamit ng Diyos para maibigay ang mensahe sa Kanya. Okay. So, my tongue is the pen of a ready writer. So, ano kaya ang nakasulat sa buhay mo? Talaga bang ine-exalt natin ang Diyos? Praise ang Panginoon. Diba? How do we do that? Paano ba maging available sa Diyos? Kontento ka na sa buhay mo? Okay? Na-reach mo na yung ambition mo? Okay? May missing pa. May missing. Okay, let me give you three points under that. Number 1, be willing to submit to God all your cares. Masyado kang malalahanin, Esther. Martha. Masyado kang malalahanin. Masyado kang problemado. Palagi ka na lang may sinasama ng loob. Palagi ka na lang ang ina-highlight mo, puro problema sa buhay. Kaya yung araw-araw na ginagawa mo, kahit nasaan ka magpunta, may problema ka. Kaya, yan ba sabihin mo, available for God? Problemado ka? Napapansin po ba natin, palagi tayo namomroblema? Wala naman dapat problemahin. Ang ina-highlight natin ay mga problema. Okay? Palagi nating itinataas ang problema, hindi ang Diyos na nagbigay sa atin ng problema para harapin yung problema. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Hindi ka magiging kagamit-gamit sa Diyos kung problemadong babae ka o lalaki ka. Hindi ka magiging kagamit-gamit. Kasi paano ka magiging very useful at productive and generous and yung mga magagandang katangian ng Diyos kung palagi na lang ang itinataas mo yung masamang ugali, yung pagiging makasarili. Palagi ka na lang may sinasama ng loob. Paano papuri yung makikita sa atin kung palagi masama ang loob? That's contradictory. Ang alam ko nagpupuri sa Diyos, masaya sa buhay niya. Masaya. Masaya po ba tayo? Gawin mo yan kahit saan ka nandun. Kahit na sino ang kaharap mo. Huwag mong hayaan na ang sino man ang magnakaw ng kaligayahan mo. Let no one rob you of your happiness. Mandaraya yan. Ninanakawan ka ng saya, bigla na lang sumama ang loob mo. Bakit? Sino siya para bigyan mo siya ng halaga na sirain ang buhay mo? From the rising of the sun to the going down the same, the Lord's name to be praised. Tapos ikaw, nawala yung saya mo? Sino siya? Oh. Diba? Pag hindi ka masaya sa buhay mo, contradictory sa remembering, I will make thy name to be remembered in all generations, kasi ikaw ay weather lang. Okay. Panapanahon lang yung saya mo. Hindi totoo. Kasi
Masaya ka lang pag gusto mo. Pag hindi mo kursunada, hindi ka na masaya. Make God known in your life. Make God. Ikaw lang makakagawa nun, hindi iba. Merong nagnanakaw ng bagay na yon sa'yo. Ninanakawan ka ng blessing. Tingnan mo, hindi ka na nga makapagtrabaho na maayos dahil sa iniisip mo yung mali. Hindi ka ba naawa sa sarili mo, ninanakawan ka ng blessing? Ang iniisip mo, yung iniisip niya? Tama ba yun? O sino yung mga magnanakaw na yan? Di tanggalin mo yun. Dahil ayaw mong manakawa ka ng blessing. Ano sabi sa Psalm Hebrews 12 verse 2? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Are you looking unto the Lord all the time? Walang sino man magnanakaw ng kaligayahan na para sa iyo. Be willing to submit to God all your cares. Kaya yung mga nagpapahirap sa ating kalooban, pwede ba i-submit po natin sa Diyos yan? Para maging makatotohanan. Salamat po, Panginoon. Ganun po. Kahit na ano pang, sabihin natin kanta. Ayun pala. Okay. So, kahit na ano pang kanta ang gawin natin, kapag hindi tama sa puso, lip-sing lang yon. Walang kwenta yon. Hindi nakaka-bless yon. Sabihin natin dito, sinungaling magsalita. Sabihin, ang gwapo-gwapo mo, Dio. Mabe-bless ka ba doon? Sinungaling yun. Hindi po nakaka-bless yung mga lip service. Sinungaling. Kung kilala mo yung tao, hindi ka mabe-bless. Ngayon, tulungan niyo yung mga ganon tao. Huwag niyo lalabanan. Pakita niyo yung tama. Tandaan po natin, yun po ang service eh. Papakita natin yung tama, hindi lalabanan yung mali. Ibig sabihin ng huwag lalabanan, alam mo kung hanggang saan, may boundary. Alam mo kung hanggang saan lang siya. Huwag mo papayagan yung privacy mo, pumasok sa area mo. Ginagawa natin pati privacy natin, pinapapasok natin yung mga magnanakaw Huwag niyong papayagan na sino man ang magnakaw ng kaligayahan na binibigay sa ng Diyos. Nagiging troubled ka. Diba? Kaya nga, cares casting all your care upon Him, for He careth for you. Exercise. Kaya exercise. Palagi, salamat po, Panginoon. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Ganun po. Hingi tayo ng sorry sa Diyos kapag mali yung ating motibo, ating mga nagawa. Ganun po, para maibalik sa magandang kondisyon. Di ba sabi, love God with all thy heart, with all thy mind, with all thy strength. For He, sabi natin, yun ang first command Be willing to submit to God all your cares. Number 2, learn to grow up in His will. Learn to grow up in His will. Marami talaga tayong dapat matutunan sa Diyos. Sabi ni Peter in 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen. Grow up. Okay? Sama-sama tayong ano ba yung grow up? Lumaki. Lumago. Matuto sa kalooban ng Diyos. Yun ang church. Isang intention natin, lumakas tayong lahat para sa Panginoon. Amen. Yun ang goal natin, yun ang church, nagkakaisa. Walang mandaraya, walang sinungaling, walang manloloko, walang nag-aabuso. Gawin natin tama. Hindi yung puro pakitang tao lang Hindi nakaka-bless Yung bang
puro tayo mukhang santo sa simbahan. Pagdating naman sa labas, puro mga, ano tawag doon? Mga. Ang hirap banggitin eh. Oo. So, yun po. Ang goal lang natin, talaga magkaisa tayo. Nais natin tayo, sama-sama. Okay? Papasalamat nga ako sa LPBC. Sinusuportahan niyo pa rin ako dahil matagal na ako, di ba? Pero kung ang nagsusuporta sa akin, hindi na maganda yung nakikita sa kanila, pwede stop na lang. Kahit na wala pa akong, kahit na dalawa lang kayo nagsusuporta sa akin eh. Ganun. Kahit na mawala kayo, kung talagang mali na tayo sa Diyos, stop na lang, di bali na. Mamamalimos na lang. So, masarap kasi yung feeling ko kapag may nagpe-pray sa akin, may sumusuporta, na talagang nakikibahagi sama sa gawain ng Panginoon, talaga magkakasama tayo. Ito ay hindi gawain ni Divina, ito ay gawain po natin. Talagang magtulungan tayo. Kung alam niyo lang po ang sitwasyon sa probinsya, nako, isang bagyo, nawalan kami ng bubong doon eh. Hanggang ngayon, wala pa rin bubong eh. Buti na lang, sa maliit na lang na portion, konkreto na. Ganyan. So, salamat pa rin sa Panginoon. Napakabait ng Diyos. Tuloy-tuloy lang ang gawain natin doon. Pray po natin ang FCBC, Fundamental Christian Baptist Church, San Agustin, Romblon. So, learn to grow up in His will. And lastly, Proverbs 3, 5, and 6. Madalas ko itong binabanggit eh. Proverbs 3, 5, and 6. Okay? Obey God with all your heart. Okay? Proverbs 3, verses 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Oh, di ba? Trust in the Lord sa anumang sitwasyon. Meron ka, wala ka, may kasama ka, wala kang kasama. So anumang kondisyon, palagi bibilangin mo yung mga blessing. Salamat po, Panginoon. Yung makaka-encourage sa iyo, yung maliliwanagan ka, yung makikita mo yung halaga ng oras mo, yung mapapatunayan mo na talagang kasama mo ang Diyos, hindi ka iniwanan. Ganun po. Kung ano yung mga makakapagpasaya sa iyo. Talented ka sa music, mahusay ka mag-compose sa writing, para lalo ka mapalapit sa Diyos. Hindi yung pag masama ang loob mo, bibilangin mo palagi ang mga mali sa kapaligiran mo. Wala may tutulong yung palagi ka na lang may masamang sinasabi o kaya iniisip o palaging meron ka may bibintang. Ano yung ang pagluwalhati ba sa Diyos sa kondisyon mo lang o kaya mo ring luwalhatiin Diyos kahit nasabihin natin, let's say, konti lang pagkain mo, konti lang. Okay? Araw-araw po tayo ay mag-exercise. Not physically, but spiritually. Live a godly life. Dahil bukas, baka mamaya, wala na tayo dito sa mundong ito. Kaya, para saan ang buhay nito? Ito ay hindi para sa mundo, ito ay para sa Panginoon. Kung dumating man ang kamatayan, well, sabi sa Psalm, dito rin sa malapit sa Psalm 45, verse 14, Psalm 48, verse 14, For this God is our God forever and ever. He will be our guide
even unto death. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Kumisan, natatawa ako sa mga tarpaulin doon sa province eh. Nakalagay ito yung Psalm 115, ano yun? Psalm 115 verse 16, yung kinote ko kanina, na precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Pero yung buhay niya nung siya'y buhay ay nakakatawa naman dahil hindi naman siya saints. Siya ay tao ng kalaban. So, Psalm 116 verse 15. So, sana po enjoy natin yung buhay na kasama ang Diyos. Huwag yung problemado ka palagi. Pwede naman may problema. Pero, tinan mo si David. Yung mga Hudyo, wala ni King makita yung giant Goliath, takot. Pero si David sa kanyang everyday meditation, instead na matakot, hinarap. At sabi sa Psalm 116, sa 1 Samuel chapter 16, 1 Samuel chapter 17, verse 46, this day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee and take thine hand from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. There is a God in Israel. Bakit nasabi ni David to? Yung kanyang meditation araw-araw ang nagpapalakas sa kanya para mangyari yung kinatatakutan ng mga duwan. Kahit sinabi niya sa higante, this day I will deliver thee into mine hand. The Lord will deliver thee into mine hand, and I will smite thee and take thine hand from thee, and I will give the carcass of the host. Okay, so, buo sa kanyang sarili na kaya niyang patayin ang higante. Marami kang higanteng problema eh, di ba? Huwag mong katakutan ang higanteng problema. Part ng growing up yan. Harapin mo ang problema. Tamang attitude, tamang pananaw sa buhay, tamang kaisipan, at kasama mo ang Panginoon. Kilala mo na ba ang Panginoon sa buhay mo? Baka naman hanggang dito lang yung Panginoon sa iyo. Kasi lahat ng mga nakikita ko, puro may Panginoon eh. Pero pag babasahin mo yung buhay, iba eh. Sugarol, babaero, lasinggero, smoker, hindi nagtutugma eh. Ang Diyos ng katotohanan, hindi pwede maging Diyos ng kasinungalingan. God is not the God of the dead, He is the God of the living. Ayaw niya nung ayaw matuto. Mahirap ka matuto dahil ayaw mong mag-submit. Di ba? Kinakailangan lahat tayo magsasubmit sa Diyos. Tapon na natin yung mga lumang ugali. Okay? At makikita mo, pag naibigay mo yung mga kinatatakutan mo yan, magagawa mo ang sinasabi sa'yo. That's your opportunity to step sa kalooban ng Diyos. Step forward para sa Panginoon. Okay. So, are you willing? Are you willing to make God's greatness known sa buhay mo? Okay, by making your heart filled with His goodness, describing His greatness in your life, and being available to be used by Him. So, it's your turn now to decide. So, parang hirap, no? Pero makaya mo. Kaya kung nakita mo yung ganyan ka pala, kung bakit ka palaging merong sinasama na loob, may problem po kayo. Kailangan nyo pakonsulta sa doktor. Doktor ng pangkaluluwa. At sinasabi ng Diyos, okay, it's your turn now na lumapit sa akin. Come unto me, all you that are heavy laden, and I will give you
rest. Pagod na pagod ka na nga eh. Ayaw ka pang huminto. Trabaho ka ng trabaho. Alam mo, may problema ka eh. Palagi ka na lang may iniindang sakit. Ayaw mo naman lumapit sa doktor. Doktor ng yung ating physician, the great physician. Unahin muna natin ang Diyos. Para yung ating ginagawa sa araw-araw, ma-enjoy naman natin. Hindi yung trabaho ka ng trabaho, ito naman iniisip mo, contradictory naman. Di ba? So, how can we make God's greatness be known kung mali yung ating pamamaraan? Oh, decide now. Ha? Gawin natin yung tama po. At pag nagawa natin yan, edi, amen. Tayo'y nasa isang church. Yan ang dahilan po bakit natin sineselebrate ang greatness ng God. Dahil sa Kanya, nagbago tayo. Sana, mamaya, ngayon, patunayan natin, tama yung sinabi ng Panginoon. Check ko yung puso ko, gagawin ko yung life stories ko talagang great ang Diyos sa akin, at ako'y very willing na maglingkod sa Diyos with all my heart. Okay, very willing ako. Masaya ako sa ginagawa ko. Masaya po ba kayo? Okay, let's pray po. Tawagin natin si Pastor June. So nabig po natin ang mensahe at sinasabi po sa atin ang mga bagay patungkol sa Diyos, ang ating hari. At He is Jesus Christ. He is our King. He is our Messiah. Ang preaching po natin ay talagang demanding, commanding, even. Pero dahil we are speaking in behalf of the King, di ba? Ano ba yung King? Ano ba yung hari? Sovereign yan eh. And we have a great King. In fact, He is the King of Kings, di ba? And Lord of Lords. Hindi ba kayo natatakot? Di ba? And kung tayo po ay haharap sa sa hari, so it demands talaga yung proper behavior, before our God who is the King. So, andun po dapat yung yung hindi lang yung pagmamahal, kundi yung takot din natin. Kasi talagang makapangyarihan po talaga ang ating Panginoon. And He is Jesus Christ. So, kung kayo po ay bahagi ng Kanya pong kingdom, okay, then tayo po ay dapat magpasakop po sa Kanya. Pag tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas, meron po tayong king, okay, na dapat sundin. And it demands proper behavior. So tayo po ay manalangin. Lord God, maraming pong salamat sa iyo. Indeed, our heart is inditing a good matter because it's about the King. And kami po, Panginoon, ay nagsasalita lamang, Panginoon, in behalf ng aming hari, who is King Jesus. At kami po, Panginoon, ay dapat magkaroon ng takot sa Diyos. At the same time, yung pasasalamat na kami po ay pinatawad at nilinis ng aming Panginoong Yesus, na siya po naming dapat kilalanin bilang hari at dapat naming sundin. Lord, katulad po ng nasabi ni Pastor Dio, that we must choose God. And I pray, Lord, na sa kalagitnaan po ngayon, even those na napapaisip kanina po, Panginoon, kung ganito ang pamumuhay ng isang Kristiyano, tulungan mo siya, Panginoon,
sa kailaliman ng kanyang puso, Panginoon, to choose Jesus Christ. Kung hindi man ngayon po, Panginoon, ay mamaya sa kanyang pagtulog, Panginoon, ipaalala mo, Panginoon, sa kanya ang katotohanan ng Ebanghelyo, na mahal mo siya at binigay mo, Panginoon, ang inyong sariling buhay para po sa aming lahat na makasalanan. Dalangin ko, Panginoon, sa iyo na tulungan mo kami, Panginoon, na mga mananampalataya na bahagi ng Las Piñas Baptist Church, na kami po ay maging handa, Panginoon, upang magpatotoo sa pamamagitan ng aming buhay sa kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa amin. Hindi lang po, Panginoon, individually and personally, kundi kami po, Panginoon, ay isang community, kami po, Panginoon, ay isang family, Panginoon, at ang mga blessings na binibigay mo sa amin po, Panginoon, ay sama-sama po naming tinatamasa that after 45 years, Panginoon, we're still here. Pagkatapos po, Panginoon, ng matinding pagsubok ng pandemya, ay andito pa rin po kami, Panginoon. At inaasahan po namin na sa kabutihan mo, ay kami po ay magpapatuloy hanggang sa iyo pong muling pagbabalik. Kayo po ang aming Panginoon, ang aming Hari, aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus. Amen. So ulitin po natin ang Count Your Blessings. Let's all stand as we sing for the third and last stanza. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, wealth cannot buy, your reward in heaven nor your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Yeah, we'll sing the lyrics in the last stanza, stanza 4. So amid a conflict, whether great or small, do not mean his heart that God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord hath done. Amen. At tayo po yung manalangin po sa ating offering. Hinihingan ko po si Deacon Willie to pray sa ating po offering. Let's all pray. O dakilang Diyos, kagalakan po namin na kami po, Panginoon Ama, sa araw na ito, sama-sama po kami, Ama, na nagpapasalamat po sa iyo pong kadakilaan, sa iyo pong kabutihan, Panginoon. At nawa, Panginoon, kami po ay patuloy po na pagpuri. Salamat po sa napakagandang mensahe, Panginoon, na kung saan, Ama, kayo po, Panginoon, ang nais po naming maitaas, hindi po ang aming mga sarili. Tulungan mo nga po, Panginoon, kami, na kami, Panginoon, lahat ay maging kabahagi at magamit mo, Panginoon, na kung paano na ang pangalan mo ay maalaala po, Panginoon, sa lahat ng henerasyon. Salamat po at maging, Panginoon, sa iyo pong pagpapala, sa iyong kabutihan, nawa, Panginoon, kami gamitin mo at kami, Panginoon, ay maging tapat na maibalik po ang bawat bahagi ng mga pagpapala na walang sawa niyo pong ipinagkakaloob sa amin at ito nga, Panginoon, ay magamit mo para po sa iyong kabutihan, sa iyong
dakilang pangalan sa pagpapalagana po ng magandang balita at Panginoon nawa iligtas mo ang sino man na hindi pa po Panginoon nakakilala sa iyo. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. So, happy anniversary po sa ating lahat. At Pastor Dio, maraming salamat po. Okay. Thank you for opening your heart upon us. Alam niyo po, hindi nakapagtaka na napaiyak si Pastor. No? Because if you remember God's greatness in your life, hindi po nakapagtaka that emotions will overflow. At talagang magpapasalamat ka. You will be filled with joy knowing how great our God is sa buhay po natin. Kaya nga po, as a church, as we see our team, sana nga po, let us be instruments of God in proclaiming His goodness, His greatness. Kaya yung tinuro po sa atin ni Pastor, it really has to start with us. If we really be instruments in proclaiming the greatness of God, kailangan po sa ating pong mga personal na buhay, ay makita po natin yung kahalagahan. At indeed, our testimonies, if we really be part of that church objective of really proclaiming His greatness, tayo po mismo, we see that need in our life, that we see our personal testimonies na magsisimula po sa atin yun. At gaya nga po ng sinabi ni Pastor, we have our own stories to tell. Pero if you will look at the story of Las Piñas Baptist Church,
alam po natin kung sino ang bida. It's God. It's not our pastors. Nandito po yung mga pastor natin ngayon and all other pastors who have led this church. Pero alam po natin yung talagang tunay na itinataas natin ay ang ating Panginoon. So maraming salamat po, Pastor Dio, Sister Suying, and in behalf of the church ay nais po namin ipahatid pa rin ang aming pakikiramay sa pamilya po ni Pastor Dio. Alam niyo po, yesterday lang po ay they laid to rest yung pong kapatid ni Pastor Dio who passed away last week. At pinahintulutan po ng Panginoon that our church, ang ating pong simbahan ay naging bahagi po, in a small way, naging part po tayo ng isang service doon po sa wake ng kapatid po ni Pastor Dio. Kaya po tayo po ay magpahatid ng ating pong pakikiramay sa pamilya. And again, tunay nga po, ang goodness po ng Panginoon ay tunay na sapat. Just as nung nakapag-preach po doon si Deacon Perry nung sa wake po ng kapatid ni Pastor Dio. So, muli po, maraming salamat po muli Pastor Dio and Sister Suying, and they are our speakers, gaya nga rin sabi ni Pastor Jun, because they have contributed much talaga sa ating pong gawain. And we are part. In fact, yung Fundamental Christian Baptist Church po sa San Agustin Romblon ay alam po natin, alam po ni Pastor Dio that we are very much part of that work, gawain po doon, in prayers, in support. Kaya nga po, tunay na napakabuti ng Panginoon that we had Pastor Dio in the morning to speak for us, to be a blessing to us. At mamaya po, yung sabi nga natin, hindi parang inisip natin, bida sila sa LPBC, pero no, they put God first. So mamaya po, mapakinggan naman natin si Pastor Lu po, mamayang hapon. And we are very happy to see Pastor Lu, Sister Zenny, si Sister May, and Brother Lawrence. At mamaya po, bumalik po tayo kasi po mamaya we will have our celebration. Kung naalala nyo po, for the past 2 years, we were having this anniversary in a restricted format na parang ilan lang po yung pwede nating mapahintulutan na umattend, and we had much restrictions. But still, sa biyaya po ng Panginoon, sabi nga po ni Pastor Jun, this is our 45th year. It is a landmark anniversary. Pero sa pong bagay na nakikita rin natin is that after 2 years of the pandemic, now we could be able to celebrate with much people, with much things that we could do. Dahil nga po sa biyaya ng Panginoon ay lumuluwag na rin po yung ating pong restriction. So mamaya po, again, we will be having our service at 4 o'clock in the afternoon. At bahagi po sa mga paalala po ng ating pong mga committees, headed by Deacon Daniel and Brother Melvin, yung pong mga ushers and usherettes, you are asked to be here by 3:15 po, 3:15 in the afternoon. So mas maaga, and also nabanggit din po ni Brother Melvin that right after the service, you're invited to a short meeting lang po to be able to finalize some things pa po. At kaya po mamaya, again, bahagi po ng mga paalala, in the afternoon po, you will be asked po to register. There will be a registration. Everyone will be asked to register, yung pong adults, and at the same time, those whose ages are 10 years old and below. Yan po, we've prepared. By God's grace, we have prepared. We make sure that we have allocated enough food, giveaways, at yung mga lugar po. Pero po, ang mahalaga lang po ay sana makapag-register po tayo para po talaga meron po tayong clear count of how many po tayo mamaya. We have indeed given invitations freely dahil nga po gusto natin na muli mas marami tayong makasama. At mamaya po, upon registration, meron pong special mask. May special mask po. Okay? So we still continue to observe yung protocols. So part po is that you will be given, kumbaga parang special edition 45th anniversary mask. So sabi po ng committee, kung gusto nyong itabi as a memory, pwede rin po. Pwede nyo pong itago, just wear your mask kung anong suot nyo. O kung gusto nyo man, itago nyo. Ewan ko lang, kung ginamit nyo, gusto nyo pa rin itago, nasa inyo po yun. Pero ang paalala lang po is that we really want to continue observing the protocols. So mamaya po, you will be asked po to sign and be given po yung yung special mask. So mamaya po yung mga
ano po natin, set up po natin as an early instruction na rin po, yung pong mga gagamitin po natin, we will maximize the space we have dito po sa church. Kaya po yung mga bata po natin from 6 years old below, doon po sila they will be staying po doon sa primary room natin sa baba, just beside the parking space. At yung 12 years old naman po until 7 sa third floor po sa intermediate room. So doon din po sila mag-i-stay. And tayo po, we will be staying here dito po sa auditorium. We hope to be able to maximize na alam po we have much number expected. Pero po pagkakain na po tayo, available po yung parking space natin sa baba. We will prepare tables there, tables and chairs, so that pag kumain po tayo, when we will remove our mask, meron po tayong ample space na magagamit. So mamaya po, ihanda nyo po yung mga sarili, ihanda nyo po yung puso natin. Sabi nga po, nabanggit ni Pastor Jun, the most important preparation parating sa anniversary is the preparation spiritually. So ihanda po natin ating sarili. Ihanda nyo rin po yung mga tiyan nyo, kasi meron po tayong blessing na food. Naggamot na po ako kanina. So ako naghanda na po ako. So truly God is very gracious na magawa po natin tong celebration na to with mga old members na maaaring dating hindi nakasama. Meron na tayong mga kasama na nandito na ngayon. And again, with Pastor Lou and Pastor Dio, we hope by God's grace we have a joyous celebration. So yun po, yung mga paalala, and banggitin ko na lang po mga usual announcements natin sa church. Please pray. Bahagi po ng ating pong purpose as a church is to evangelize. Yun po hindi nababago. Nagpapatuloy po yun. The purpose when Pastor Spears started the church sa biyaya ng Panginoon ay yung pong maihatid ang gospel. And again, we pray na tulungan niyo po kami tayo mag-pray for our medical mission. We started po yung ating pong evangelistic outreach sa mga tricycle drivers. We gave them the gospel, and now we are looking forward to giving more help sa kanila physically sa pamagitan po ng ating pong medical mission. So please pray po, by God's grace we could do it by December 3, na sana po magiging maayos na po ang lahat. Maraming salamat po sa ating pong health committee, Sister Sarah and Sister Shoni, for helping out sa paghahanda po nito. At yung pong ating pagpapatuloy, isa po sa in-establish natin is that we want to be able to clearly put in place yung pong church membership. Nagawa na po natin to, ginagawa po natin at patuloy po natin pinapaalala na magawa po natin patuloy ito. Alam niyo po, again, apart from evangelism is the purpose of a church in discipleship. And in as much as we be able to identify who really is part of the church, then we be able to help po yung edifying saints na tayo po ay magpatuloy na lumago. Because tama yung sabi ni Pastor Dio, it starts with us. So kung tayo po ay lalago, makakilala lalo sa Panginoon, then we be instruments of God in evangelism. Na mas marami po tayong madadala dito po sa kingdom ng Panginoon through this church. And muli po, ang panalangin po natin na patuloy po natin ipag-pray po yung gawain po natin. What we had 45 years ago is continuing only because of the greatness of God. And we hope to really be continuing po sa gawain ito. At announcement din po sa academy po natin, we invite the parents, we have given out invitations para po mamaya the students will have some part in the anniversary celebration, and part din po ng announcement is that yung ating pong PTF by November 18. Second quarter na po tayo, but we scheduled the PTF right after the anniversary. So sana po ay maalala po natin ito. And importante rin po, we have had visitors na po na dumating, people we know, and we expect much more mamaya. Pero ngayon po, we would like to make mention sa kabutihan po ng Panginoon ay naging bahagi po natin sa gawain ngayong umaga, that to recognize si Brother John Mark and Sister Christine Catalan. They are mga kapatid sa pananampalataya na ipinagkaloob po ng Panginoon na makasama natin on our 45th anniversary this morning. So, pwede po ba kayong tumayo para lang po makilala? Yan po. Maraming salamat po, and you are invited po if you could come this afternoon pa for the main celebration. They were not invited, nakalagay dun sa Beatles of Sleep, but it came on a time na
we are celebrating the 45th anniversary. Kaya alam po natin na lahat ng dinadala ng Panginoon dito with purpose, and they are brothers and sisters in faith. So, yun lang po, Pastor Jun. So, salamat, Deacon, sa mga paalala. So, let me just continue to encourage you, okay? So, nagsisimula pa lamang po tayo sa ating celebration. At kakain ba tayo mamaya? Yes, yes. At pag hahati-hatian po natin kung ano po yung meron. At sa ating po mga members, of course, it is an opportunity for you to be to do whatever you can po para ma-welcome po natin yung ating mga guests. We will have pastors mamaya who will be celebrating with us, na sila po ay magbibigay din ng kanila pong greeting po sa atin. At Lord willing, ito po ay magpapatuloy po Pastor Dio, okay? Pastor Lou. So antayin pa natin yung 50th, okay? 'Di ba? So, ayan. 5 years, okay? Kayo ulit yun, Kaya stay healthy, okay? Stay strong, okay? Oh, yeah, okay. So, senior na ako na, Sigurado, Kaya, so yun po. At ito po yung mga pagkakataon po, na talagang masaya po tayo because it's a reunion of old family and members and friends. Ito pong 45 po natin is also a transition. So mamaya po katulad po ng ating madalas na pinapaliwanag sa church, so we'll be appointing elders sa ating pong church. At ito po ay mga deacons po natin na nakasama po natin na matagal na. At ipanalangin po natin na yung gawain po yung posisyon na para po sa Panginoon it's the Lord who is able to fill this para sa atin po. So sabihin ko na po kasi hindi naman para maging transparent po tayo So those who will be appointed po tonight will be Deacon Willie, Deacon Perry, and Deacon Jerry to the office of elders. And by default po I am included with that, okay? Ako po ay elder na rin po. Ang pagtanda po ay isang bagay na in-embrace ko na po 'yan okay? At inaamin ko na po na papunta na po tayo, if not ando na po tayo So these men are matured, old men but matured in the faith. At ipanalangin po natin na sa kanila pong appointment, yun nga po, makita po nila yung calling ng Panginoon during this time na kanila pong apprenticeship. Okay? So, yun lamang po. At meron po ba tayong paalala pa? So, kung wala na po, so maghanda po tayo, mamaya, so kaya po tayo uwi ng mas maaga than usual so that you'll come back mga 4 o'clock po mamaya, at mahaba po yung ating fellowship. Let us close in prayer. Our Heavenly Father, we are thankful, Father, for bringing us your word, and it is open. Thank you, Lord, for using our dear pastor to convey to us your message. It's real blessing, Lord, to hear the truths from your word through him. And now, Lord, as we close and as we part one from the other, we ask, Lord, that you dismiss us with thy blessing. And now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think,
according to the power that worketh in us. And to him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.